Kasabay ng Day 2 ng protesta kontra katiwalian ng Iglesia ni Cristo, magpapatuloy rin ngayong araw ang peace rally ng United People's Initiative o UPI sa EDSA People Power Monument. Darito unang balita live mula kay Bea Pinlac. Bea. Igan, generally peaceful daw ang rally dito sa People Power Monument sa Quezon City kahapon. Ayon sa pulisya, yan ay sa kabila ng namuong tensyon matapos harangin ng pulisya ang isang grupong may bit-bit na mga placard na ang nakalagay, BBM resign. Lahat tayo gusto natin bumaba si Marcos. Let's not prevent anyone from doing that. You will insist to take that. Hindi, wala. Ang tanong namin, sir, ano ba yung dala nyo? May dala ba kayong placard? Marcos resign. Sa unang araw ng rally sa People Power Monument sa Quezon City kahapon, nagkatensyon nang dumating ang grupo ni Eric Celis galing EDSA Shrine. Hinarang sila ng mga pulis dahil hindi raw sila kagrupo ng United People's Initiative, ang grupong nag-organisa ng rally sa EDSA. Ayon kay Celis, isang dating kongresista raw mismo ang nag-imbita sa kanila roon. Humupa naman kalaunan ng tensyon nang magkasundo ang UPI at grupo ni Celis. Minor lang po yun. At yan naman po pag magkakakilala sila, pag nag-usap-usap, at the end of the day, doon pa rin sila ipapunta sa peaceful resolution or peaceful means. Sabi ng UPI, kaisa rin nila sa rally ang mga miyembro ng PDP Laban, Juan Bangsamoro, mga religious group na KOJC o Kingdom of Jesus Christ, JIL o Jesus is Lord Church, at Iglesia ni Cristo. Ang pangako ng grupo sa LGU at pulisya, walang seditious remarks o pag-uudyok ng pag-aklas sa gobyerno sa kanilang kilos protesta. Sa isang pahayag, nanawagan ng UPI sa Pangulo na gumawa agad ng mga hakbang para maibalik nila ang kumpiyansa sa Office of the President. Sa gitna ng kaliwat kanang alegasyon na binitawan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban sa kanya, dapat nila magkaroon ng isang buo, independent at transparent na investigasyon tungkol dito. Dapat din daw ipag-utos ng Pangulo na maisapubliko lahat ng dokumento, pag-uusap at records kaugnay sa budget allocations, insertions at fund flows. Kung hindi raw ito agad matutugunan, dapat nilang mag-resign na lang si Marcos. Sabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, matagal nang sinisikap ng Pangulo na maayos ang aniyay kalat na iniwan ng nakaraan. Ang mga nagnanais daw na matanggal sa pwesto ang Pangulo ay mga taga-suporta umano ng mga tinatamaan sa mga investigasyon. Ayon sa Quezon City Police District, umabot sa 4,000 ang naitalang nagrally sa People Power Monument kagabi. Posible raw na dumami ang bilang ng rallyista ngayong araw matapos bigyan ng Quezon City LGU ng go signal ang UPI para sa ikalawang araw ng rally mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. 3 araw na rally ang plano ng UPI. Through coordination nila, nag-meeting, pumayag sila dun sa 1 day lang. But then ngayon kasi gusto nilang mag-extend. So ang naging suggestion natin, kailangan nilang mag-apply ng permit. And yun in-approve naman po ng ating QCLGU. Ang ina-anticipate nila, mas marami kasi since nakita nila ngayon yung mga participants. Nasa 1,700 pulisya ang magbabantay sa lugar ngayong araw. Igan, panaka-naka ang buhos ng ulan dito ngayon sa People Power Monument sa Quezon City. Hindi pa naman gaano mabigat itong daloy ng trapiko lalo na't nagbukas nga ng zipper lane dito sa White Plains Avenue, pagitan yan ng EDSA at Katipunan Avenue. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Ngayon naman po ay patuloy po ang dating ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo para po sa ikalawang araw ng kanilang rally dito po sa Quirino Grandstand. Pero yung pinalalagyan ko ngayon ay dito ho ito sa may kahabaan ng Rojas Boulevard at nakikita ho natin, ako marami ho yung mga kababayan natin dito. Actually, yung nakikita nyo mga tent, yan ho yung mga tent na tinulugan ng ating mga sumama sa rally. Dito na ho sila nagpalipas ng magdamag dahil 3 araw nga po itong rally ito ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, alamin ho natin yung ilang mga kapuso natin dito na nagpalipas ng magdamag. Ma'am, anong pong pangalan nyo? Sally po. Taga saan po kayo, ma'am? Angono po. Dito ba kayo nagpalipas ng magdamag? Opo. Kahapon sumama na kayo? Opo. Umaga. So, ano ang plano nyo ngayong araw? Nandito pa rin. Sasama pa rin kayo? Opo. Hanggang Martes po yan ang hapon. So, yung hanggang Martes ay tatapusin nyo? Opo. May kasama kayo?
Opo. Nasa po Andyan kasama? sa iba. Sa Iikot-ikot lang. gagala-gala yung iba. Yung iba Ano nag-charge. ba masasabi niyo dito sa ginaganap na rally na to? Okay naman po, ito'y kaisahan po ng iglesia. Ano ba damdamin niyo doon sa mga issue to na dinadala ng iglesia doon sa rally? Siyempre po, nandun kami sa na kailangan din namin isigaw yung dapat naming isigaw. Ano pa yung ano niyo? Yung gusto niyo isigaw, gusto niyo parating? Maging transparency po. Doon po sa mga nangyayari. Opo. Lumabas ang dapat lumabas. Opo. Ikulong yung dapat ikulong. Okay. Bakit doon sa mga nagiging takbo ba ng pangyayari? Hindi ba kayo satisfied? Paano ho bang damdamin niyo? Siyempre po, bilang mamamayan, hindi kami sang-ayon doon sa na talamak na yung nakawan tapos hindi pa kami, kumbaga, wala kaming gagawin. Siyempre, mamamayan din po kami. Opo. Na kailangan din isigaw kung anong dapat sa bayan. Okay. Okay, yan. So, maraming salamat, Ma'am Sally. At Sige ako, po. so, okay naman yung magdamag niyo. Hindi ba kayo inulan? Pag umuulan po, siyempre, ligpit, tatayo lang kami, ganun. Okay. Ayan, oo. Maraming salamat po. At Sige. kanina nga po ay kausap natin si PNP Chief Nartates. At sabi nga ho niya, kahapon po ay umabot sa 650 million yung bilang ng pumunta dito sa Quirino Grandstand. At inaasahan nila na baka po ngayong araw nito ay madagdagan pa yung bilang. Kaya nagkaroon din ho sila ng adjustment do sa mga ipinapatupad na patakaran para ho sa mga dadalo sa rally ngayong araw nito. Dahil ito po 3 araw, so yung 650,000 po yung dumalo kahapon. 650,000, umabot po ng 650,000. At sabi nga po ni PNP Chief Nartates, ngayong araw nito baka daw po madagdagan yung bilang ng mga sasama. Kaya nagkakaroon ho ng mga konting revision doon sa pinapatupad nila mga patakaran. Actually, sabi niya yung mga pulis hanggang dito lang po sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Gaya ng mga napag-usapan doon sa mga leader po ng rallying ito sa Quirino Grandstand na tatagal hanggang bukas. Mula po rito sa kanto ng Rojas Boulevard at PM Calao dito po sa lungsod ng Maynila. Back to studio po tayo. Mahigpit pa rin nagbabantay ang pulisya ngayong ikalawang araw ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. At live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Nananatili ang mataas na antas ng seguridad dito sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Nang magliwanag, agad nag-formation ang mga pulis mula sa Manila Police District, Ermita Police Station. Maximum tolerance ang ipatutupad ng pulisya na ipinaalala ng pamunuan ng PNP sa mga pulis. Nagpaalala rin na gumamit lang ng necessary at appropriate force kapag nagkaroon lang ng insidente ng karahasan. 16,000 na mga pulis ang nakadeploy sa 3-day rally ng INC dito sa Quirino Grandstand. May mga nakaantabay rin ng mga ambulansya. Maulan ng umaga at nanatili ang manakanakang ambon. Nagsimula na rin magsigising ang mga rallyista na nag-overnight sa Luneta sa kanilang mga tent. Marami na rin ang nakapila sa mga portalet. Sa panulukan naman ng Rojas Boulevard at Katigbak Parkway, marami pang tent ang nakalatag sa mismong kalsada. May dumarating pang mga dadalo sa programa ngayong araw. Crowd estimate ng Manila MDRMO sa magdamag mula 10 p.m. 120,000 na mga tao. Pero inaasahang darami ang bilang na ito sa crowd estimate ngayong umaga. At dito naman sa ating kinatatayuan dito sa may kahabaan din ng Rojas Boulevard ay patuloy rin yung pagdating ng mga tao at bawasan na rin yung pag-ulan sa mga oras na ito. Ito ang unang balita mula rito sa Luneta, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Matapos maglabas sa mga video tungkol sa 2025 budget insertions, panawagan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay dating Congressman Zaldico maghain ng sinumpaang salaysay. Sagot ng abogado ni Co, wala na raw itong saysay dahil nahusgahan na ng Ombudsman ang kanyang kliyente. Tingin naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpapagamit lang si Co para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. May unang balita si Mav Gonzalez. Sabi niya, katatapos lang ng meeting nila. Kasunod ng pagdawit ni dating Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos sa umuning mga insertions sa 2025 budget, sa tingin daw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may gumagamit kay Co para pabagsakin ng Pangulo. Tingin ko, nagpagamit si Zaldico. Itiniming ito kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo, mawala ang Pangulo. Diba? Kaya maaaring gamitin to, personal ko to, ito lang yung nababasa ko.
pinangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, mapalitan ang Pangulo, hindi ka na uusigin. Nang tanungin kung sino sa tingin niya ang gumagamit kay Ko, alam naman natin kung sino ba yung gusto magpabagsak sa Pangulo. Sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo. Giit ng kampo ni Ko, walang ganitong deal na nagpapagamit si Ko. Ginagawa raw niya ito dahil oras na para gawin ng tama. Sa inilabas na video ni Ko, ipinakita niya ang mga litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw i-deliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng mga litrato, may mga nakalagay na date at may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Ko kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. May nilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So papaano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So saan manggagaling yung kanyang power? Anong susunod na hakbang ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Ko? Sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman lagi sa batas eh. Lagi naman yan sa kung ano ang itinuturo ng ebidensya, may threat ba talaga? So dapat patunayan niya yan. Hindi pwedeng bibig lang yan. Kasi daling magsalita niyan. Pangalawa, kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang yan, talagang masakdal siya, dalang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Kahit sabihin natin yung mag-state witness siya, dahil may mga nagsasabi gawing state witness siya, wala siyang isosole dahil wala siyang sinabing kinuha niya. Doon pa lang, na talagang sinesafety niya na yung sarili niya. Nanawagan na rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ng sworn affidavit si Ko. Pero sabi ng abogado ni Ko, walang puntong gawin ito dahil hinusgahan na aniya ng Ombudsman ang kaso ng kliyente niya. Pilit din daw kung sasabihin naman ng Ombudsman na kailangan nila ang sworn statement ni Ko para patotohanan ang mga alegasyon niya sa videos. Dahil alinsunod daw sa Ombudsman Charter ay kailangan niya imbestigahan kahit anonymous complaints. Kung gusto raw ng Ombudsman, pwede siyang mag-imbestiga kahit walang sworn statement. Magsusumiti raw ng sworn statement si Ko kung naaayon ito sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi raw niya papayagang magsumiti si Ko para lang makilaro sa aniyay political games. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Inspeksyon ng ICI ang mga flood control project sa ilang binahang lugar sa Cebu. Dadiskubre ng komisyon na hindi sinunod ng Department of Public Works and Highways ang master plan ng mga river basin sa buong bansa. May unang balita si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Mahigit 2 linggo matapos maranasan ang malawakang baha sa iba't ibang lugar sa Cebu, nag-inspeksyon sa flood control projects sa mga binahang lugar ang ICI at mga opisyal sa DPWH. Una nilang sinuri ang flood control structures sa Barangay Tabok at Barangay Alang-Alang sa Mandaue City, kung saan makikita ang Butuanon River. Ang Butuanon River, na isang major waterway sa syudad, ang umapaw, pumasok at sumira sa daan-daang bahay sa lungsod. Nagpunta rin sila sa Barangay Tamiao sa bayan ng Compostela, kung saan mahigit 20 ang nasawi matapos rumagasa ang mataas na lebel ng baha. Sa lungsod ng Talisay naman, pinuntahan rin ng ICI ang Mananga River na umapaw rin ang tubig at nalubog ang maraming kabahayan at subdivisions. 7 ang naitalang namatay sa Talisay City. Ayon kay Azurin, nakita nilang hindi sinunod ang master plan ng mga river basins sa buong bansa at mas nag-focus ang DPWH sa rebatement. Sinisiguro rin ng ICI na mapaayos agad ang mga nasirang flood control project at mapanagot ang nasa likod nito. Pag ibabangga mo yung ginawa nyo ng mga flood control dito versus yung ginawa nyo na nasana na yung catch basin, doon sa ballpark na estimate ng ating regional director, aminado naman siya na mas nakatipid sana tayo kung inuna natin yung river basin. Ito ang unang balita.
Luan Merondina ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.